Magandang araw po, Doc Willie, Doc Liza, live na naman tayo. Meron po ako magandang topic sa inyo. Bagong pinag-aaralan natin to eh. Alam ko marami sa inyo, di ba, ang problema natin yung mga chronic diseases na tinatawag tulad ng diabetes, chronic disease, high blood, arthritis, yan, mga Alzheimer's disease, yung mga may stress, may ulcer, kulang sa tulog, di ba? Ngayon, meron akong magandang ipapayo sa inyo. Kung gagawin ninyo itong 5 tips natin, 5 tips lang, posible na maalis yung sakit, gumaling yung sakit, o kahit papano ay mabawasan yung sakit. Diba? Dati kasi, ang pag-iisip ng mga doktor, kunyari may diabetes ka, mataas blood sugar, so bibigyan ng gamot sa blood sugar. Sa high blood, bibigyan ng gamot sa high blood. Tama naman yon. Tama naman po yun, bibigyan talaga ng gamot. Pero, minsan pag yung pasyente uminom lang ng gamot, tapos hindi naman babaguhin yung mga kinakain niya, itong 5 tips natin, hindi naman gagawin, hindi pa rin totally gagaling. Hindi pa rin siya totally gagaling kahit may gamot siya. Mas maganda sundin itong 5 bagay. Okay? At ayon sa pag-aaral, kaya nagkabagay. Okay, Doc Lisa? So, ito po. Ang 5, number 1, yung dieta. Okay? Kailangan babaguhin. Pangalawa, yung paggalaw, exercise. Pangatlo, dapat relaxation. Pang-apat, yung pagtulog. So, ito muna tayo. First 4, kaya nagkakaroon ng maraming sakit. Ngayon lang nalalaman yan, Doc Lisa. Parang sa diet, alam niyo naman, pag mali ang diet, bagong ligo ka ata ngayon. Pag maayos ang diet mo, hindi ka magkaka-diabetes, hindi ka magkaka-high blood. Dati po, nung tagal na tayo nagpa-practice, 25 years na eh. Nung mga 1990s, ang nagkakasakit lang sa diabetes, high blood, alam nyo ilang taon? 40 years old. 40 years old bago ka magkaka-diabetes o high blood. Ngayon, last 5-10 years, 20 years old pa lang high blood na. Ay, paano hindi ma-high blood sa kinakain eh? Diba? So, ganito gagawin po. Itong 4 na bagay, muna, 4 out of 5 babaguhin natin, Doc Lisa, para makaiwas sa mga diabetes, iba pang sakit. Number 1, yung diet natin talaga. Hindi ko pwedeng hindi ulit-ulitin eh. Kasi nakikita ko pa lang, pag may nakita akong follower, tinitingnan ko ano kinakain niya, simple lang eh. Kaya tinitingnan ko ano kinakain mo. Tapos titingnan ko na, medyo overweight. Ito yung kinakain niya, hotdog, kanin, french fries. Sigurado na ako, may diabetes na itong pasyenteng to. May high blood na yan, may manas na yan. Nakikita mo sa kinakain niya eh. Diba? Ang pag-uusapan po natin, hindi yung diet na pinagdidieta namin kayo. Kasama po yun. Ibig sabihin ni Doc ng diet, yung klase, tamang pagkain, at mga kinakain ninyo. Anong klase, anong pagkain na kinakain ninyo. Yun po ang ibig sabihin ng diet, hindi yung dieta. Kasama lang po yung pagdidieta, pero ang ipapaliwanag po natin, ano ang mga kakainin. Okay. Pwede nyo po i-comment, pwede nyo i-post kung ano yung kinakain nyo ngayon, ano yung almusal nyo, ano yung dinner nyo kahapon, i-post nyo. Kasi minsan akala nyo tama, pero mali eh. Like ako, nung bata pa ako, di ba, nagda-drive ako, hilig ko kumain ng mga, di ba sakali, nagbebenta ng crackers. Yung chicharon di ba? Sabi nila nga, kasi uso noong araw yun eh. May napanood ako ng ipis crackers daw eh. Dati gusto ko yun eh, pero ngayon, ay parang mali ata. Dati pag classmate ko, hati kami isang chippy, di ba? Hati kami isang buong chippy o potato chips, di ba? Ang sarap, kalahati sa kanya, kalahati sa akin, pati yung maalat kinakain ko. Sabayan mo ng pwedeng soda, soft drinks o minsan, lagi naman soft drinks ang kasama nun eh, di ba? Malamig, maraming ice. Di ba? Happy ka eh, di ba? Pampasaya. O yun na nga, pampasaya. Pero ngayon, iniisip ko, diyan nanggagaling ang maraming sakit. Diba? So, bakit binibenta? Binibenta, sasabihin, pwede kainin konti. Kaya nasa sa inyo. Ngayon, ipapakita natin yung mga pwede nyong kainin para mawala ang inyong mga sakit. Okay? Sulat nyo po, ano breakfast nyo, babasahin ko.
Okay? Kasi minsan marami magsasabi, ayaw ko niyan, Dok. Eh, ayaw nyo to. Sige nga, ano ang kinain nyo? Tingnan natin. May isa doon, wheat bread with corned beef. Pero yung isa maganda, sabihin mo natin wheat bread. Spaghetti for morning. Wala ka talagang choice. Banana for dinner. Wala ka talagang choice mag-wheat. Wheat bread is okay. Tama yung sinabi nung kababayan natin, ang kailangan bawasan yung kaning puti. Hindi ko sinabi huwag kumain ng kanin, bawasan lang. Wag naman ganda ni Marichelle. 1 boiled egg, avocado. Wag naman yung 3 platong kanin, di ba? Wag yung 3 platong kanin, mga 1 plato lang. Kung gusto mo, mas gusto ko sinaing kaysa sa sinangag, white bread iwas din eh. Kaya maganda yung wheat bread. Yung corned beef, yun ang walang choice eh. Delata, corned beef, maraming salt, maraming mantika. Dr. Gary C., kamusta? Pero, konti-konti lang. Ha? Yung ang ginagawa natin sa corned beef, hindi ko naman maiwasan minsan, lalagyan namin ng maraming repolyo. Lagyan niyo po ng sabaw tsaka repolyo para pangpadami. Talagang sa amin apaw ng repolyo, parang sahog na lang yung corned beef. Oo, sa dami ng repolyo, kalahati na lang yung corned beef. So, kahit pa paano, makokontra ng repolyo yung bad effects ng corned beef. Diba? Wala tayong choice. Tapos hati-hati yung buong pamilya. Yung ganitong salad, Doc Lisa, na binibili mo, ito talaga very healthy. Nako. Pinagsama-samang mga dahon-dahon. Kung kumain kayo ng isang pork chop na mataba, lagyan nyo ng ganito. Diba, ang kambing, yan ang kinakain niya, puro dahon. Kita nyo, walang gaanong taba yung laman ng kambing. Mas lean meat siya. Kailangan damihan ko to ngayon kasi kung medyo matigas ang dumi nyo, maganda ang ganitong gulay. Ano nga ito, Lisa? Lettuce, arugula pa nga yan. Merong lechugas, iba't ibang klase ng mga lechugas ang nilagay dito. Yes. Tapos, wag lalagyan ng 1,000 Island. Hindi pwede ang 1,000 Island sauce, di ba? Or mayonnaise. Wag na mayonnaise. Pwede yung ganito mga suka lang. Yan, mga suka. Balsamic po. Kahit suka na lang. Balsamic. Suka, vinegar, vinaigrette. Lagyan nyo na lang lemon. Ang ganda. Lemon, tsaka itong salad. Lahat ng salad, ginagamit na lang lemon, tsaka olive oil na pinaghalo para sariling gawa. O kaya olive oil, tsaka calamansi, pwede din. So, pag ganito kakainin nyo, di pwede nyo lagyan ng tinapay. Itlog, very healthy ang egg. Okay? Gaano karaming itlog? Sa isang linggo, siguro, kung 1 egg a day ka, isang linggo, mga 7. 1 egg a day. Di 7 eggs a week. Pero minsan, nakadalawa ka ngayong araw, di bukas, wag muna, 2 ulit. Sa itlog, ang pinakamagandang luto, kung kaya mo, hard-boiled egg. Di ba? Kasi kung prito, pwede naman pritong itlog kasi mantika eh. Di ba? Ito ang pinaka-healthy sa lahat. Yes, kasi may nag-comment sa atin. Sila daw, ginisa lang ito. Tama po, nilalagyan lang namin ng bawang sibuyas, broccoli, paminta, pwedeng konting herbs. Yan, yung kung ano yung mga dahon-dahong herbs ninyong tinuyo dyan sa bahay, pwede. Mapaupo, mapasayote, patola. Kasi minsan mahal din to. So kung ano lang yung mura doon sa inyong palengke, yun lang, wala nang sahog na mga baboy, baka. Bawang, sibuyas, mga dahon-dahon, herbs, paminta. Medyo mahal lang ang broccoli eh. Kung mahal ang broccoli, pwede cauliflower. Pero yan yung dalawang maraming pag-aaral na anti-cancer. Like siya, may lahi si Doc Lisa ng breast cancer, may lahi sila sa amin, may lahi din ng cancer. So, kailangan kokontrahin mo nito. Pag marami ka nitong mga gulay, kahit papano, yung mga nakatagong cancer cells natin, mananahimik lang, quiet lang kayo, huwag kayong magwawala. Kasi pag nagwala yung cancer cells, lalaki ng lalaki, wala na, kakainin na tayo nun. Ang pinakamura talaga, na halimbawa, yung mga pechay, lalo na ang kangkong, diniscuss ko yung kangkong. Yes, pwede kangkong. nyo i-research na upload ko na yun. Nakaplano na yan. Ngayong lunchtime, ako kangkong. Ganyang kalaking kangkong, sasabihin ko, konting mantika, walang butter, tsaka isang kanin. Yung protein ko, babawiin ko na lang sa mamaya. English yun, water spinach. So, pag ni-research nyo spinach, siksik talaga sa nutrient, sa nutrition. Tapos, syempre sa prutas, itong mga
banana, di ba? Lagi ko na kinukwento sa inyo, i-search nyo na lang. Lagi ako may saging para sa sakit sa tiyan, sa ulcer, inaantok, nahihilo sa school, hindi alam ang tamang sagot sa math, kaya ng saging. Bago kayo mag-test, magsaging muna. Kailangan may energy. Ito kasi, matagal kang busog eh. Kahit kunyari, nalipasan ka, hindi ka makakain, ito matagal kang busog. Pero pag kumain ka lang ng chocolate o yung mga candy, wala, hindi ka mabubusog. Uminom ka sa basong soft drinks o chocolate drink, hindi ka rin mabubusog. Dito busog ka. Tsaka good for sa mga ulcer, nakatapal siya. Sabi nga nung ating texter, sa mga malulubhang sakit, tamang pagkain. Mas maganda sa malulubhang sakit, pwede pa to. Like mga diabetes, baka biglang gumaling. I-check nyo, sundin nyo lang to, maraming gagaling. Sure ako. Ito, apple. Mahal ba apple ngayon? Pampapayat. May mga murang mansanas, lalo na ngayon, no? Magba-Burr months na. May konti pa akong dagdag tips sa apple, mas healthy itong red apple kaysa sa green. Sa ubas, mas healthy yung maitim, yung black grapes or blue, yung di ba, o violet grapes kaysa sa green na grapes. Pero pwede rin naman lahat. Ito favorite natin, pinya. Yan, di ba? Pag kumain ka sa mga restaurant, pag kumain ka ng maraming karne, pagkatapos pinya. Pinya ang pangtunaw. Pangtunaw ng mga karne na kinain mo. Diba, Doc Lisa? Sagana sa fiber. Na-discuss na po ni Doc Willie yan. Kaya nga yung mga pagkain ay lagi hinahaluan ng pinya. Anong mga luto? Yes, lahat ng sweet and sour. Sweet and sour. Asado. Lahat yan, nilalagyan ng pinya. Mga giniling. Hamburger, lagyan mo ng pinya. Hawaiian, ang tawag doon. Pizza, nilagyan mo ng pinya. So, yung mga unhealthy, katulad ng hamburger, tsaka yung mga pepperoni, nahaluan nila dito. Nahaluan. Para kahit papano, may benepisyo. Ito, bawas cancer. Yung isa, dagdag sakit ulo. Ngayon, ito ang pinakamasarap na merienda. Mani. Okay. Kasoy. Kasi marami sa ating bansa, mani, kasoy, pili. Itong kinakain naming mani, walang asin. Unsalted siya eh. Hindi ko pinipili yung mga may asin. Kasi sobrang alat yan eh. Ito, pinakamasarap. Healthy to. Isang dakot lang po. Huwag pong isang plastic. Hindi, pwede yan. Kahit marami healthy to. For protein, sigurado po yan. Monggo rin, very healthy. Yes. Diba? Diniscuss na ni Doc Lisa. 5 million views na. Dali lang, Doc Lisa. Diniscuss na ni Doc Lisa yung monggo tsaka mani. Bago kayo mag-isip na naman about arthritis, sinasabi ko nga sa inyo, magagalit ang Rheumatology Association yan eh. Lagi nila sinasabi, wag siraan ang monggo. Kasi lagi talaga kami kumakain ng monggo, mani. Ang bawal lang kung may gout na mataas yung uric acid. Okay? Pa-check nyo uric acid nyo. Pero yung ordinary arthritis ng pagkaedad, lahat kasi nagkakaedad may arthritis eh. So, hindi naman pwede lahat bawal monggo, bawal mani, bawal gulay. Binago na po yan ng rheumatologist. Pwede na kumain. Sa mga hindi mataas ang uric acid. Sa mga ayaw kumain, comment po ninyo. Ano yung kinakain nyo? Sige nga. Ano ipapalit nyo? Kung meron kayo ipapalit na mas maganda, okay. Pero kung ipapalit nyo sa akin, adobo, tsaka kanin, talo tayo doon. Sa isda kasi, ito mahilig tayo sa tuyo, di ba? Daing, masyado maalat po eh. Yung salt, ang salt na kinakain ng kababayan natin, 4 times higher than recommended. Ang recommended, ganito lang kadami. Sa Filipino intake, sobra tayo alat talaga kumain. Kaya ang daming may sakit sa kidney, ang daming nagda-dialysis, ang daming may problema talaga doon. So, diet, maraming gagaling. At wala nga akong sample, pero yung avocado, sobrang healthy ang avocado. Okay? Good fat siya, pampaganda. Yan ang gusto ng mga good fats, pampaganda at para sa katawan. Ang daming benefits na.
good oil siya eh. Wala lang ako sample ng mga omega-3 eh, Doc Lisa. Opo, omega-3 kung talagang wala tayo. Hindi, omega-3 mga isda na available. Like wala salmon. tayong pagbili ng kapsula, pwede po yung mga isda natin dito sa Pilipinas, katulad ng mga galunggong, yung mga maliliit na tuna, tambakol, yung maliliit lang po. Tapos, ang gawin nyo na lang luto, paksiw, may sabaw, tinola, lagyan nyo lang ng sabaw, pinangat, steam, para mas healthy sa atin. Tapos mas mura-mura ko sa palengke natin bibilin yung mga maliliit na isda. Dilis, maraming omega-3. Yes, tapos pag gagawa tayo ng sinigang, siyempre wala tayong choice. Bumibili tayo ng ready mix, di ba? Lahat kayo bumibili ng ready mix, kahit kami rin eh. Di ba? Lagi na ready mix ngayon eh. Kung may ready mix na hinahalo, lagi ko sinasabi, kung hinahalo nyo isang sachet, ako kalahati lang. Kalahati lang ilagay mo. Kung pansit, hindi nga healthy pansit. Sige, kalahati. Kalahati lang nung alat. Di bali medyo matabang. Ha? Huwag nyo aalatan masyado kasi doon mag-uumpisa ang high blood, manas, sakit sa kidney, sakit sa puso. Tuloy-tuloy na yun eh. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit bata pa may sakit na kayo. Bakit bata pa may diabetes, may high blood na, masakit na katawan, dito nga sa kinakain natin eh. Opo. Dati hindi ko rin alam. Doc, dun sa instant noodle, kalahati lang ng sachet, Sachet, ang ilagay ilagay. nyo sa tubig. Bawasan nyo na lang sa sinigang tubig. mix, lagi ko sinasabi, kalahati lang. Pero kung kaya nyo sariwang kamyas, tiyagaan nyo na lang, batuan, sampalok, tiyagaan natin magpiga. Okay? Tapos, siyempre yung, mayroon pang hidden salt eh. Maraming hidden salt. Ito nga yung inaaral natin. Yung pag nagluto ka ng karne or isda na fresh, mababa ang asin. Pero pag ginawa mo ng ham, ginawa mo ng bacon o tuyo o daing o hotdog, ang asin niya 100 times more. 100 times. Talagang sosobra ka. Pag nag-fried chicken tayo sa fast food, sobra na alat eh. Kala mo lang hindi maalat pero lampas-lampas na sa recommended na. Kaya kakain sa labas, okay naman, paminsan-minsan lang. Pero 3 araw sa bahay na lang. Doc Lisa, yung sa alat, paano bang sa tip alat, natin? Pag galing sa palengke tayo nagluto, ang nalalagay nating asin, example lang, mga 60 mg lang ng asin. Yung kasi titimplahan lang natin, halimbawa pritong manok natin o pritong pork chop natin. Pero kapag bumili tayo sa fast food, nagiging 1,000 mg na ng asin. Hindi ko alam paano nila napapaalat masyado. Baka lahat na ng alat, pati betchin, pati herbs. Ito medyo mahal, pero very healthy talaga siya. Pag summer, mahal murad, galing Baguio, bandang Ilocos. So, okay, lahat ng berries. Oo, doon na lang tayo bibili kapag kamurahan. Sobrang healthy talaga nito. Strawberry. Anti-cancer at marami talaga makukuha dito. Tapos, i-add ko na rin, share ko na rin sa inyo. Actually, ayoko to i-share pero minsan kasi nagkukulang ako ng kinakain. Umiinom na rin ako ng supplement eh. Diba? Anong supplement iniinom ko? Hindi ko papakita yung brand, pero ang iniinom ko, meron akong omega-3 eh. Once a day. Ang ginagawa ko, low dose eh. Pag 3 times a day, iniinom ko lang once a day. Ayan. Hindi ko pinapakita yung brand. Ganito itsura niya. Ayan. Okay? Wala po tayong ads para lang to sa akin. Kasi ito yung mga supplement na top na proven eh. Kahit kanino nyo tanong pa na doktor or expert. At ngayon, may bagong magandang, yung mga probiotics eh. Very usong-uso ngayon eh. Yung probiotics, lactobacilli, hindi lang yan sa Yakult, hindi lang yan sa mga yogurt, pwede na yon, pero ilang milyon. Meron ngayong bagong labas itong mga billion na lactobacillus. Billion na lactobacillus. May kamahalan lang. Nagtitake rin ako nito once a day. Ito nagpagaling ng, bigay ito ng allergologist, di ba? Allergologist, immunologist, dun sa nanay namin at sa anak ko. Ito yung mga top na specialist natin. Dati inisip ko, baka hindi naman maganda, pero marami ng pag-aaral. Tsaka sa studies, naka-top sila eh. Probiotics, omega-3, mas maganda to. Tapos, sa vitamins, ako, kasi ganito naman kinakain ko, puro gulay naman. Kaya vitamins ko, bihira lang. Siguro, pag may sakit lang, kung may sakit ako, minsan nagba-vitamins ako.
O kunyari may sugat-sugat ka dito sa bibig, baka kulang ka sa vitamin B o ano yun. Minsan dinadagdagan ko. Pero otherwise, hindi ako gano'n nagba-vitamins. Ang dami pong nagtanong, pagkain daw ng fatty liver. Ito na po yung dinidiscuss natin. Ito na pagkain ng fatty liver. Fatty liver, arthritis, Alzheimer's. Sakit sa puso. Oo. Ito din po. Counted to lahat. Ito rin. Lahat to pwede ito para hindi magbara. Isulat niyo yung kinakain niyo. Huwag kayong mahiya kung sinangag o ano mang kinain niyo. Para alam natin kung tama o mali. Ako kasi talaga, hilig ko talaga yung mga chips eh. Yung potato chips, gigil talaga ako doon eh. Kaya lang, pag kukain ng konting-konti lang, kasi ang mantika, ang sobrang... pag bata tayo, pwede kainin lahat. Pag matanda. So, diet, pwedeng gumaling na kayo, ha? Gagaling ang sakit ninyo. That's number 1. Number 2, yung exercise. Okay? Marami ang iniisip na exercise itong mga gym natin. Iniisip nila exercise, pupunta sa gym, yung magpapawis na 1 oras. Pwede yon, okay yon, para sa mga healthy kung gusto nyo. Pero merong exercise na mas maganda. Diba? Ang exercise, tatayo ka lang at maglalakad ka lang. Maglakad ka lang na mabilis ng 2 minutes. Tayo ka lang sa upuan mo. Maglakad ka ng malayo, lumabas ka ng 1 floor, bumalik ka ulit. Okay? Gawin mo mga 5 beses o 10 beses ang araw. Napakalaking tulong na yan. Yung ilalakad mo lang. Lakad ka ng lakad. Bakit? Alam niyo naman, di ba? Para hindi magbuo yung dugo sa paa. Pag nagbuo yan, lagot na. Di ba? Marami nagbubuo ang dugo sa paa para hindi magmanas. Di ba? Para hindi magbara itong mga ugat natin sa puso. May konting... Pag pinagod mo siya ng 5 minutes, kahit pa paano gagalaw-galaw din siya. Diba? Para yung dugo natin sa utak, mas gumana din. Ito, sa brain, no? Ano ba, alam nyo ano ang pampatalino number 1? Bukod sa mani, lakad, exercise. Kaya yung mga estudyante, pag di alam yung sagot, diba ginagalaw-galaw yung paa, ganyan. Maglakad ka, mag-jogging ka, maaalog yung ulo mo. Gaganda yung circulation, gaganda yung daloy ng dugo sa utak. Cells. Sa cells, meron ka maaalala na nakalimutan mo. Okay? Kaya yung mga may edad na hindi gumagalaw, yun na nga ang lahat ng problema. Yung mga may edad, may sakit, hindi gumagalaw. Alzheimer's, manas, yung tiyan, hindi gumagalaw, constipated. Paano hindi gumagalaw eh? Ano gamot sa constipation? Bukod sa mga prutas, gulay, galaw-galaw. Diba? Talon-talon, exercise. So, yung exercise, ang gusto ko, short exercise. Hindi ko pinapayo yung mag-marathon, ha? Marathon, marami natitigok sa marathon. Diba? Kung healthy ka, okay. Pero ang point ko, ang dami, babalita, diba? Hindi healthy, nag-marathon 20 kilometers, tapos bumagsak. Sobra naman yun. Sobra naman. Pwede, gusto mo maglakad, mga 2 kilometers kung kaya mo. 5 kilometers. Pero wag naman yung 20, 40. Para lang yun sa mga triathlete o talagang atleta na Olympic. Pero kung hindi tayo Olympic athlete, doon na lang tayo sa lakad-lakad. Ha? So, exercise. Dieta, exercise. Number 3, para maalis ang mga sakit natin, yung pagre-relax. Yan, si Doc Lisa magaling dyan eh. Kailangan masaya lang, manood lang kayo ng mga tips ni Doc Willie, Doc Lisa. Kaya ginagawa ko masaya yung page natin, di ba? Gusto natin masaya yung page natin, magdadasal palagi, positive quotes. Huwag masyado tingnan yung mga away-away. Kasi kung puro away, sigawan, o inisan, kahit kayo po subukan nyo magalit o mainis. Ano mararamdaman nyo, di ba? Sasakit ang dibdib, di ba? Sasakit ang ulo, hindi sasakit ang tiyan, hindi makatulog. Galit eh. Nagalit ka doon sa kapitbahay, sa classmate, katrabaho. Bakit siya nauna, ako na late, di ba, Doc Lisa? So, yung relax lang, pwede sa music, pwede sa exercise. Masasayang panoorin. Para maging masaya, ipapasok mo sa utak mo yung masaya. Kung ipapasok mo sa utak mo, ay, itong tao magnanakaw, itong tao salbahe, itong ganyan.
Ito yung kasalanan niya, inulit niya. So kung isang tao may kasalanan sa'yo, may kasalanan siya, di ba? Kunyari, sinaktan ka niya. Lagi mo inisip mo na 5 beses, di parang sinaktan ka na niya na 5 beses. Di ba? Iniwan tayo nitong isang tao, inisip mo na inisip, parang iniwan ka na 5 beses, di ba? Kaya kalimutan mo na yun. Try mo ipasok ipasok mo sa utak para ma-erase. Ikaw, Doc Lisa, magaling ka dyan. Bigyan mo yung mga maiinit ng ulo. Kasi maraming sakit doon nanggagaling. Manood po tayo ng mga kinahihiligan natin, katulad ng cooking, kung yun ang gusto ninyo, or pag-aayos ng bahay. Yung mga masasayang panoorin lang, yung mga movies na katatawanan. Huwag na ho tayong manood ng mga iyakang teleserye o kaya naman yung mga news na hindi magandang makita. Kasi masakit sa dibdib eh. Ayaw ko makita yung, minsan, di ba, nakita niyo naman sa Facebook eh. Pag sinabi ng Facebook or YouTube, wag mo na panoorin, alam mong may violence doon, di ba? May dugo, tulog na lang tayo, wag na natin tingnan. Kasi pag pumasok sa utak mo, baka ano pa maisip. Pero comedy pwede kasi nga laughter is the best medicine. Okay, so dieta, exercise, 3, relax, mag-isip kayo ng paraan. Yung pag-travel, ito isang tip ko sa inyo. Marami nag-aakala na pag naglakbay ay magiging healthy, di ba? Magiging masaya. Actually, sa experience ko, mas okay sa akin mag-relax sa bahay. Mas hindi ko gusto lalo na yung mga nag-abroad. Nakikita ko ang dami nagkakasakit sa abroad. Yung mga abroad, pagbalik nila dito, doon heart attack, doon nagkakaproblema sa sakit. Paano? Very stressful mag-abroad eh. Example po, pumuntang Europe, pagbalik, back pain na, matinding back pain. Nagpunta sa Hong Kong, pagdating nilalagnat na. Kasi sa kagustuhan isulit yung ibinayad, talagang almost 24 hours, pasyal ng pasyal, imbis na mamahinga. So pagbalik, lahat na ng pain pumunta sa katawan. Kasi ang hirap sa airport, ang bigat ng binubuhat, pagkain mo bago, di ba? Lugar mo bago, yung bakterya doon bago. So lahat bago. Kung gusto mo mag-abroad, yun talagang hindi stressful. Kaya mas maganda dito nala o bakasyon nala sa probinsya, mas relaxed tayo. Hindi porke, yun lang pinapayo ko kahit sa mga may kaya. Kung mag-vacation, gawin yung relax. Kasi marami akong alam, pagbalik doon nagkakapulmonya, heart attack, sakit sa likod, doon naglalabasan yung mga, kasi stressful din yan eh. So pag-relax. And number 4, napakahalaga, tulog. Yan. Sapat na tulog, 7 to 8 hours. Paano ba matulog? Ang tip ko, na-discuss natin yan, meron na rin tayong video sa tamang pagtulog para makatulog ng maayos. Isa po sa tip natin, kung pwede, wag na tayo matulog sa tanghali para pag higa natin sa gabi, pagod tayo, talagang hanggang umaga, masarap ang ating tulog. Yung tulog, mas maganda iniipon sa gabi, mas maganda pagod yung katawan. Tsaka kung meron kayong iniisip, may meeting, gawin niyo mas maaga. Paggabi na, mas maganda bawas na sa mga balitang, mga masasama. Tapos mas maganda mag-isip ka na lang ng isang bagay na yung simple lang na walang kabagay-bagay. At parehong oras sa bawat gabi. Huwag niyo hong babaguhin ng bago-bago ang inyong schedule. Kung pwede, same time. Meron hong explanation dyan kasi yung body clock natin, sanay siya na sa ganitong oras, aantukin na kayo. Tsaka maganda, relax, di ba? Komportable yung kama. Ako, hindi ako makakatulog pag hindi ako naligo, di ba? Kung malakas, kung okay kayo, wala namang masama, maliligo sa gabi. Kung yan ang, like ako, lagi sa gabi, very refreshing, malinis, depende po sa tao. Okay? So, pagtulog, napakahalaga. Kung talaga may insomnia, hindi kayo makatulog, higa na lang. Higa na lang. Baka marami kayo iniisip eh. Sigurado marami kayo iniisip kaya hindi makatulog niyan. Gamot pampatulog, hindi ko pinapayo eh. Kasi saging, pamparelax. Green tea, Doc Lisa, very healthy. Pakita mo yung green tea. So, ito yung mga supplement pero na okay. Pero sa araw po to iniinom. Sa araw. Pag gusto nyo makatulog, chamomile tea. Chamomile tea ang pampatulog. Itong green tea, antioxidant eh. Pero sa akin, di ako masyado sa green tea kasi
pwede ako mag-palpitate. Pero anti-cancer din siya. Yan, apat na yan ha. Dieta, exercise, pang-relax, pagtulog, posible mawala itong mga sakit nyo. Baka ito lang ang solusyon. And number 5, para sa akin, kailangan meron din tayong purpose sa buhay. Meron ka rin ginagawa, meron kang passion, meron kang gustong... Kasi kung healthy ka naman, maayos naman ang buhay mo, siyempre nakikita mo naman yung paghihirap ng iba. Yung pagtulong sa iba, may purpose ka, o pagtulong sa pamilya, sa apo, magkakaroon kayo ng purpose na mabuhay. Nasa pag-aaral po yan. Yung mga taong meron pang gagawin sa buhay, meron siyang gusto gawin, mas mahaba ang buhay niya. Kaya sasabihin mo, gusto ko makita, ikasal ang apo ko. Yung talagang gagawin mo para maabot mo yon. Gusto ko maabot itong isang project, yan, para makatulong, maggagawa ko ng project. So, meron kang hinahabol. Diba? Pero kung walang hinahabol, lagi na lang, walang purpose sa buhay, yun, nadidepress, nalulungkot, at mas maaga nagkakasakit. Okay? Final tips, Doc Lisa, para sa kababayan natin. Tingnan mga questions. Ay nila sabihin yung kinakain nila Yes. Guilty. Oo. So, para matulungan yung ating sakit at maaaring gumaling pa tayo sa ating mga sakit, tamang pagkain, tamang exercise, tamang tulog, at saka kailangan maging masaya tayo o may purpose sa ating buhay. Gawin nyo lang tong 4, tapos i-comment nyo, Doc, nawala yung diabetes ko. O, nabawasan yung gamot ko sa high blood. Yung ulcer ko nawala. Yung stress ko nawala. O, imbis na atakihin next year, hindi siya inatake, nabuhay siya ng added 10, 20 years. Simple lang Okay? Diet. So, kung last na lang, itatanong nyo, ba't hindi tinuturo yan? Alam nyo anong problema? Hindi to tinuturo sa medical school. Oo. Sa medical school, hindi to tinuturo. Hindi gano'n nakafocus dito. Ang focus sa mga... Sa aral. Sa tableta at sa yun ang problema. Oo. Pero sa atin, mas mahalaga ito kasi ito yung kaya natin ayusin at makakaiwas tayo sa sakit, matutulungan pa kababayan natin na libre, sa libreng paraan. God bless po. Paki-like, paki-share, para maraming makikinabang, okay? Itag nyo yung mga friends nyo at itag nyo na rin yung mga kaaway nyo. Diba? Total health tips naman, baka makatulong sa kanila. Maging kaibigan kayo, diba? So, magiging masaya kayong dalawa, relax, good sleep, haba pa buhay. Okay? God bless po. Thank you.